just want to clarify. Gusto ko lang din matapos na ito kasi... Sandali lang, Sir Kumar. Sir Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Ano mangyari pa sa iyo dyan? Ako sisingin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. No. I'm listening. If, I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if he can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent already the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? Just 5 minutes. All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of Yes, go ahead. Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita na isang pagkakataon pa para malinis yung pangalan mo. Yes, Tinanong Mr. kita nung second hearing ng komite, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Wait, just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasabit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So, kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. I'm not, wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes: resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term? Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung merong yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginoong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police
Sinabi mo, 1993 of April. Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor. 2009 po ako, Alright, Your okay. Honor, Sige, nung 2009, alright. na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na maliwanag, dahil sinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala namin? Yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence Your na hawak Honor, ko ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Mr. Chair, Recruitment hindi ko Committee, Your malaman kung Honor. ano. Yes. You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, nahawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Huwag Yes, ka muna- tanongin mo na kita. Follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman. nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Okay, may we request napakatagal the- na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung origin yan. Original Pidea, copy. submit you the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to question you. Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Kung ano man ng kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sandali. sa... Your Okay Honor. na yan. That's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya na photocopy, hindi original? Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So, baka naman, unless malabo po kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PIDEA Leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw, hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor, hindi makaproduce. Maharlika, siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So, ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process.
Katulad po yan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko ring malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay dun sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita nyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong nyo ko dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PIDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted Again, before this committee. With the permission of Senator Joy, Mr. Yes. Morales, pakiusap na po. 3 hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyong makita. Yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong, Ginoong Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo tanong, lagi Senator sinasagot Chis. dito, Mr. Huwag kang lumihis sa tanong, please. Ang akin po ay, Okay, ulit. bibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor, hindi po sa katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PIDEA. So, PIDEA, if that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me. Your Honor, a certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling yung tokayo ko, si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Yes, Hindi na kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree na lang with po kung ayaw yung sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa ibang tanong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan dahil certified true copy man. Alangan naman hindi nyo certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PIDEA na totoong kopya yung dokumento na yan, coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox ka, wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor,
yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng Hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa'yo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS mo. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero, wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po ito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Dali. Pwede bigyan mo sa akin yung papel? Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling ang lahat ng mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka perma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand. If my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jinggoy, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Well, Other matters. Alam nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Panay kasi nungalingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, if the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari Actually, dyan. the doctor did not agree, but James just wants it already. Just No. to be, Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob Pero siya ng... may doktor po doon, pero the doctor did not agree, but Oh, they did The doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? he did. But the doctor said no. So, sabihin wag na, pag may nangyari sa Wag na, kanya, wag na, wag na. makakabsin. No. Yan. Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako... Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. I just want to clarify. Gusto ko lang din matapos na ito kasi... Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisingin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag po yung pangalan ko
sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Your Honor, parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala po ang ginawa. Hindi naman ho tama ito. Ang pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow, paki-off na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you.